Sa Bacolod City, suspendido ang mga klase maging ang pasok sa government offices dahil sa masamang panahon. Ang latest sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Aileen? Rafi, 14 na barangay at mahigit 1,700 ng pamilya ang apektadong ng malakas na pag-ulan simula pa noong linggo, base sa monitoring ng Bacolod City RRMO. Sa Barangay Sumag, mahigit sa 400 na pamilya ang nag-evacuate sa Barangay Hall at Sumag Elementary School. Pero maging ang mga naturang evacuation center ay naapektuhan din ng pagbaha. Kaya nagsasagawa ng rescue operations ang ilang volunteer groups upang malikas o mailikas sa mas ligtas na lugar ang mga apektadong residente. Samantala, maliban sa Bacolod City, may mga naitalaring pagbaha sa mga bayan ng Pontevedra, Don Salvador Benedicto, San Enrique, Pulupandan, Valladolid, Murcia at Bagos City. Nasa mahigit 3,000 na residente ang apektado. Suspendido na ang mga klase sa lahat ng antas sa lungsod ngayong araw, maging ang mga trabaho sa government offices. Wala ring pasok sa lungsod ng Iloilo, sa ilang bahagi ng probinsya ng Iloilo, Negros Occidental, Guimaras at Antique dahil sa epekto ng masamang panahon. Rafi, sa ngayon hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar dito sa Bacolod City. Kaya payo ng CDRRMO sa mga residente na maagang lumikas para makaiwas sa disgrasya. Rafi? Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. May mga lugar na sa bansang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dahil sa bagyong Goring. Iyan ang southern portion ng Batanes at northeastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, asahan na ang napakasungit na panahon sa mga nasabing lugar. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga sa Cagayan. Samantala, wind signal number 1 sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Maghanda sa malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 180 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. May lakas nga ito na nasa 155 kilometers per hour, bugsong 190 kilometers per hour at gumagalaw pa northwest ng dahan-dahan. Base sa wind forecast ng Metro Weather, bukas posibleng dumaan malapit o maglandfall sa Batanes ang bagyong Goring. May posibilidad ding muli itong lumakas, may maliit na tsansang magbalik super typhoon. Inaasahang lalabas ang bagyong Goring sa ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Patuloy namang lumalakas ang isa pang bagyo sa Pacific Ocean. Isa na itong tropical storm at may international name na Haikui. Namataan iyan 1,660 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas nga ito na nasa 75 kilometers per hour, bugsong nasa 90 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Base sa wind forecast ng Metro Weather, papasok na rin bukas sa ating Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo na tatawagin sa local name na Hana. Kahit northern na Luzon ang pinakaapektado ng bagyo, maghanda pa rin ang iba pang bahagi ng bansa sa pag-ulang dulot ng hanging habagat na nahatak at pinalalakas ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, umiiral ngayon ang habagat sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa northern coast ng Ilocos Norte, mga dagat na sakop ng Cagayan Valley Region, Central Luzon, Quezon Province, Bicol Region. Maalon din sa dagat na sakop ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Mimaropa Region, Visayas, Camiguin, Dinagat at western coast ng Surigao del Norte. Mga kapuso, sa mga susunod na oras, asahan na ang pag-ulan sa halos buong northern Luzon at ilang bahagi ng central at southern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Visayas at Mindanao.
posible rin muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Inulan din ng husto ang ilang bahagi ng Batangas na nauwi sa ilang sakuna. Sa barangay Malinis sa bayan ng Lemery, nalubog sa baha ng bypass road kaya naman naging mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Isang truck ang nabalahaw pa sa kanal matapos itong magtangkang mag-overtake sa kasunod nitong bus. Ayon sa Lemery MDRRMO, magkabilaan ang kanal sa nasabing bypass road pero hindi na makita dahil sa taas ng baha. Ligtas na naialis ang truck sa kanal. Humambalang naman sa isang bahagi ng Nasugbu Magallanes Road ang mga gumuhong lupa mula sa bundok. Dahil sa landslide, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang nasabing kalsada. Patuloy ang sinasagawang clearing operations. Ayon sa Nasugbu MDRRMO, walang naitalang nasaktan o mga nasirang ari-arian sa insidente. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.